Kasama po natin ang Senior Science Research Specialist ng PHIVOLCS via Zoom, si Mr. John Larry Deximo. Magandang umaga po sa inyo, Sir John. Magandang umaga din po sa lahat po ng tagapakinig ng inyong programa. Opo. Sir, ano ba itong nangyayari sa ating bayan? Bakit po sunod-sunod ang mga lindol sa ating bansa? Mas naha-highlight po kasi ngayon at saka malalakas at marami pong mga pagguho na nangyayari, Sir John. Yung pagkakasunod-sunod po ng mga lindol na ito na Sir, nangyayari ngayon naka-mute sa po ating ata bansa. kayo. Hello? Okay, sorry po. Go ahead, go ahead. Okay. So yung pagkakasunod-sunod po ng mga lindol na nangyayari po ngayon sa ating bansa ay normal na bahagi po ng seismic activity po, no? So maari po na yung main shock, pagkatapos po nito ay may mga aftershock sequence na kung saan sinusundan po ng maraming mas maliliit na lindol or aftershocks nga po na tinatawag kapag katapos ng isang malakas na lindol. So may mga pagkakataon din na mayroong mga swarms na mangyayari o maraming lindol na halos magkakapareho yung lakas sa isang lugar sa loob ng maikling panahon, no? So hindi lahat ng lindol ay may kaugnayan. So kailangan tingnan kung magkalapit ang kanilang lokasyon, lalim at uri ng paggalaw ng fault. Okay, Sir John Lerino. So sabi niyo po una, normal. So ibig sabihin po ba pag normal po, kumbaga expected po ba, magkaparehas po ba yun? And at the so sabi niyo po una, Ayan. So kailangan tingnan kung magkalapit ang kanilang lokasyon, lalim at uri ng paggalaw ng fault. okay, Sir John Lerino. So sabi niyo po una, normal. So ibig sabihin po ba pag normal po, kumbaga expected po ba, magkaparehas po ba yun? And at the same time, ganun din po ba yung kumbaga lakas or at least yung binabantayan po nating magnitude at intensity? Opo. Yung sinabi ko pong normal, kasi po ang Pilipinas ay kabilang po sa tinatawag na tayo sa Pacific Ring of Fire na kung saan ito pong mga bansa na to na bahagi ng Pacific Ring of Fire ay seismically active, no? Sa katunayan, mayroon po tayong itatalang 30 earthquakes per day sa Pilipinas, no? So yung iba dito maliliit na halos hindi na natin maramdaman, yung iba po dito ay nararamdaman natin or minsan mas na lumilikha ng mga ground shaking, no, na nararamdaman po natin. Po. Okay, pero Sir John Larry, yan nga po palaging sinasabi ninyo sa PHIVOLCS, ano, na ito ay normal lang, to be expected, pero ang hirap po na sabihin ito sa mga panahon ngayon kung saan ang dami po nating nakitang mga videos. I mean, kung hindi man tayo yung naka-experience ng mga lindol na yon, ano, yung sa Cebu, sa Davao, pati sa may Ilocos, sa may bandang La Union, at pati mga aftershocks, para pong hindi po normal para sa amin yung sinasabi niyong normal para sa ordinaryong taong bayan. Opo. Tama naman po yun, no? Sa sunod-sunod na pagdindol na maraming nangyayari ngayon na sobrang lalakas na dito sa may bandang Davao Oriental, nagkaroon tayo ng 7.6. And then sa may bandang Surigao, it's magnitude 6.0. And then sa Cebu, 6.9 yung magnitude. And then meron din tayo mga paglindol sa may bandang Luzon, no? So yun po yung patuloy po namin minomonitor sa ngayon. At nakakaasa po kayo na magbibigay po kami ng agarang update about po dito sa Opo. mga nangyayaring paglindol. Will you still say na normal po yung mga ganitong klase ng mga pangyayari or events? Kasama pa rin ba ito sa sinasabi Opo. niyong 30 earthquakes a day na usually nararamdaman ng ating bansa? Opo, yun po yung statistics natin, no? Yung mga 30 earthquakes na paglindol, yun po yung average na itatala po natin. At dumadami pa po yan kapag mayroong mga aftershocks na sunod-sunod po. Usually sa ngayon, 100 o 200 na yun na itatala namin ng mga aftershocks.
dahil po sa mga sunod-sunod na malalakas na paglindol. Opo. Sir John Larry, para po sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig at tagapanood, mostly dito po sa Mindanao, Upper Mindanao and then Northern Mindanao and then Visayas po ang kumbaga mataas ang activity. Anong fault system po ulit ito? And at the same time, may kakaiba po ba na kaganapan dito? Yung nangyayari pong mga paglindol sa Luzon, Visayas, Mindanao ay may kanya-kanya pong fault system o yung earthquake generators na tinatawag, no. Opo. Sa may bandang Mindanao, yung naging sanhipon ng sa Davao Oriental ay nasa Philippine Trench, no. Na kung saan nagkalikha po ito ng 7.6 at naglabas po tayo ng tsunami warning for this. For Cebu, sa may Northern Cebu, ito po ay sanhi ng ng fault. Ang tawag po natin ay Bogo Bay Fault, no? Another fault system po 'yan. Another fault po yung gumalaw diyan. And then sa may Luzon, meron din po tayo maraming aktibong faults na kung saan tala po tayo or nakakapag-locate ng mga lindol po dun sa may bandang Luzon. Opo. Sa inyo pong pagbabantay ngayon, pagmamonitor po ngayon, alam ko pong hindi po nakaka-predict di ba, ng Opo. paglindol. Pero more or less, ano yung, syempre po, nakaasa po kami sa FIVOX, sa DOST, kung ano po yung tamang impormasyon. So ngayon po, ano po yung kumbaga minomonitor ninyo na kahit papaano at ease o kumbaga at least handa po ang mga Pilipino pagdating po sa mga impormasyon po ninyong binabantayan? Opo. Sa ngayon, tinitingnan namin yung trend ng aftershocks, no? Kasi as of now, yung ibang mga paglindol na nangyari sa may Davao Oriental ay medyo kumakalma na or bumababa na yung trend ng mga nare-record nating aftershocks po doon sa area na yon, no. The same time din doon po sa Surigao. And then medyo nagkaroon lang tayo ng konting pagtaas after nung kanina dito sa may Cebu na nagkaroon ulit ng 5.8 na lindol kaninang umaga po, no. Malakas Madaling yun, ano? Kaya talagang Malakas yun. di mo sila mabe-blame kung ayaw nilang bumalik sa kanilang mga tahanan. Kasi, Tama po. oo, kasi it's coming from 6.9. Ano po. Apo. So, is there a chance na baka magka-aftershocks na mga 6, ganyan? 6.5? Apo, may yung pagkakaroon po ng magnitude 6 sa Cebu, kung posibleng mangyari ay maliit na lamang po yung chance, no. So hindi po natin maiaalis na magkaroon, pero yung mga nalolocate po natin diyan ay pawang maliliit na lang po yung magnitude na naitatala po natin diyan. Opo, pero may chance pa po ba magkaroon ng mga 5.8, 5.9? Kasi parang hindi Siguro, naman po maliit yung 5.8 and sa 5.9. tinitingnan naming trend, mukhang ito na pong 5.8, yun na po yung so far yung malakas na aftershock na mga mangyayari for the 6.9. Pero after po nan, mga maliliit na lang po or moderate earthquake na lang po yung inaasahan natin dito sa may Cebu, Northern Cebu. Pag sinabi niyo pong moderate, ano pong Ay mga less than 3, magnitude 3 or magnitude 4 or less than magnitude 3. so hindi na po sila makakaranas sa mga 5 and above dyan po Opo. sa Cebu. Para lang po sa ating mga kababayan tsaka yung mga kamag-anak. Maliit na lang po yung possibility, no? So, sobrang liit okay. na lang. Okay, kasi nagulat rin tayo dun sa 5.8 bigla na aftershocks, hindi ho ba? Mhm. Hindi ho ba kayo nagulat sa FIVOX? Sir Sir? John Larry? Actually ano din po namin na gulat din na po kami doon sa nangyaring lindol kanina, no. Oo, malakas-lakas po yan eh. Oo. Ano ba ang pakiramdam ng ganyang 5.8? Umaano na yan eh. Maaari na po ba, malapit na sa 6, so malapit na siyang magkaroon ng kumbaga, yung tinatawag niyo yung destruction, di ba? Or nakakahulog, nakakabasag na po yan ng mga bagay-bagay. Pag, di ba, may nakapatong na ganyan, babagsak na yun eh. Kasi Tama po, lalo na 5.4 pa kapag lang, yung- naramdaman ko yung 5.4 pa lang, gumewang-gewang na lahat nung ano eh. 'Di ba? Yung mga ilaw, nagbagsakan yung mga display, gano'n. Mhm.
Tama po, lalo na pa kapag yung mga gusali po, no, na-compromise na after the magnitude 6.9. So, most likely, mas lalala po yung sira, no, or yung damage po dun sa structures na yun. Opo. Sir John Larry, ako po curious lang po, no. Kumbaga, comparison and contrast lang. Sabihin po natin, theoretically, may magnitude 6 sa isang lugar na malapit sa dagat. Whereas compared mo may magnitude 6, sabihin natin sa mas may inland. Sa may inland na hindi muna siya masyadong napapalibutan ng body of water. Magkaiba po ba yung pakiramdam nun? O kumbaga, yung impact din po niya maaring parehas lang? Kapag nagkaroon po ng magnitude 6 sa lupa, tsaka nagkaroon ng magnitude 6 sa dagat, mas malakas po yung posibleng maging impact po kapag nagkaroon ng magnitude 6 sa lupa po, no? Kasi po maaari pong magkaroon nga po ng pinsala sa mga gusali na malapit po dito kasi malakas po yung ground shaking na maidilikha nito. Whereas kapag nasa dagat, kapag magnitude 6, base po sa study, wala po itong sapat na enerhiya para makapaglikha ng tsunami. Although mararamdaman natin yung ground shaking pa din, kaso yung distansya niya from tubig dun sa kalupaan ay medyo malayo, kaya medyo konti na lang yung or hindi gaano kalakas yung shaking na mararamdaman. Opo. So sabihin po natin na depende po sa anong magnitude. Gaano po kalakas dapat ang isang lindol para po makapag-trigger siya ng kumbaga alarming na tsunami? Yung magnitude po natin na tinitingnan dito o yung threshold ay may sapat, nasa magnitude 6.5. Ito po ay may sapat na enerhiya na po para makapagpaangat ng bato sa ilalim ng dagat. Okay. Pataas, magnitude Pataas po. 6.5. 6.5 po pataas. Opo. Ngayon po, kunyari dito sa Metro Manila, Sir John Larry, ano po yung magnitude na maaaring mag-cause ng destruction? Not necessarily yung the big one na inaasahan nyo na nasa 8 na, di ba? 7.98. 7.2. 7.2 ba yung Opo. sobrang taas naman pala no sinabi ko, no? Pero yung inaasahan nating the big one ay nasa 7.2 po, no? Sabi nyo sa Metro Manila. Ngayon, meron ho bang, ano po yung threshold na yan na ano yung maaaring magbigay ng destruction kahit na less than yung tinatawag na the big one? Opo, kapag nagkaroon ng mga magnitude 5 or 6 sa Metro Manila, maaari na po yan makapaglikha ng maraming pinsala po, lalo na po sa mga lumang gusali tsaka mga poorly built structures. Yon, mga ganun Opo. po, no? At Ano po, 5, no? Mag-uumpisa sa 5. mga 5 or 6 na Oo. magnitude po, no? Oo, kasi kung sa Kapag probinsya hindi maganda nangyari, yung pagkakaayos. opo, kunyari sa probinsya, ngayon narinig natin 5.8 sa Cebu, di ba? Grabe, ang lakas nun. O, kung nangyari yung 5.8 dito sa Metro Manila, ano Opo, pong may epekto nun? medyo medyo malawak yung magiging pinsala po kapag nangyari po yung ganuman. Kumbaga, ang ibig niyo po bang sabihin, yung mga flyover na yan, anong mangyayari dyan? Yung mga buildings, ano po? Siguro I think po may mga pinsala na po. Medyo may mga kung hindi po maganda yung pagkakayari, may makikita po tayong mga Pagguho, hairline ganyan. cracks, no? Or cracks pa lang, ano? Mga cracks pa lang, no? Oo. Kasi sabi ni Director Bacolcol, yung nangyari sa Cebu na 6.9, pag nangyari po sa Metro Manila, ay hindi naman tayo nananakot na ating mga kababayan, ano? Pero para mabigyan lang natin ng konteksto at ma-imagine po natin, yung naramdaman po ng Cebu, 6.9, di ba? Pag nangyari sa Metro Manila, ano pong klaseng destruction yan? Tama ba yung sabi niya, nasa mga 35,000 ang maaaring masawi pag nangyari po ito dito? At based po yun sa pag-aaral, no? Nasa mga 30,000 plus yung possibly maging fatalities for this, no? And then nasa 20% or 170,000 residential houses yung posibleng masira kapag gumalaw po yung West Valley Fault. Yun po yung pag-aaral na ginawa po ng PHIVOLCS tsaka ng JICA. Oo. Opo. Na sinasabing sobrang luma na kasi, ilang dekada na. Kailangan na ma-update. So baka mas worse ba or is it better? Ano kaya maaari rin kasi kailangan ng bagong pag-aaral po muli? Ano po?
Opo, tama po yun. So may dapat po kailangan pag-aralan ulit kasi marami na po tayong structures na Dumami pa. Opo, ano bang dumami year pa. yun? Kasi yung study po na yun ay ng last 2014 pa nung ginawa yung Di ba? pag-aaral na po na yun. Mm. Ngayon 2025 na po tayo. Oh, tama. So Oo. maraming mga infrastructure, mga building, tapos syempre marami ring mga expressway, 'di ba? Tapos meron din mga maliliit na mga flyover, etc. So dapat nga masanda tayo. So ano pong call to action ngayon, sir? Ngayon nga po na hindi naman po natin pinag-uusapan para po matakot po tayo, pero pinag-uusapan po talaga natin para tayo maging aware dahil hindi naman mape-predict parang ang weather forecast, 'di ba? Hindi mo masasabing uulan bukas, hindi mo masasabing aaraw sa susunod na linggo. Pag earthquake po, talagang trends lang pong binabantayan natin. So ano po mga best po natin magagawa ngayon? Ah, s- sa ngayon po, nagkakaroon po ng mga pag-uusap yung iba't ibang ahensya para po matugunan yung mga ganitong klaseng sakuna, no? So, mayroon na pong mga ina-assign na task, so sino po yung may plano na po, no? Ina-update po yung plano, no, national plan na for disaster. Yun po yung pinag-uusapan ngayon para po ma-address po natin yung mga issues related sa earthquake, sa bagyo, at lahat-lahat na pong sakuna. Opo. At siguro bilang panghuli na lang, ano po ang inyong maipapayo mula po dyan sa FIVOX para po sa mga pamilya at komunidad na nakikinig po sa atin ngayon? Opo. Ang mapapayo ko lang po na ang lindol po ay hindi natin alam kung kailan mangyayari. Kaya mahalaga lagi tayong handa, no? So malayo man o malapit tayo sa fault, maaari pa rin natin maramdaman yung malakas na lindol o yung ground shaking nito. Kaya siguraduhin po nating matibay yung istruktura at sumunod sa building code, no? At napaka-importante po nito sapagkat dapat yung gusali po natin ay sumusunod sa building code na kayang tumayo or mag-withstand ng intensity 8 pataas, no? Na ground shaking para magkaroon po tayo ng pagkakataon na makapag-evacuate ng ligtas sa mga gusali po natin. So kapag yung bahay po natin ay gawa sa concrete hollow blocks, kami po sa PBOX ay mayroong pong application na kung saan pwede nyo pong i-assess yung bahay ninyo po kung matibay pa po ito or hindi na, no? Ang tawag po dito ay How Safe is My House na app na kung saan pwede nyo pong it's a 12-point questionnaires at mayroon pong recommendation doon na kapag ganito po yung makuha yung score, pwede po kayong kumonsulta sa mga lisensyadong engineers na pwede pong magbigay ng advice kung ano po yung dapat gawin, no? So, at sa huli po, seryosohin din po natin yung ginagawang aksyon ng ating pamahalaan na nagsasagawa po every year ng nationwide simultaneous earthquake drills, no? So tiyakin po natin na dapat alam natin sa sarili at saka sa pamilya yung mga dapat gawin. At sa panahon ng emergency, kumuha po tayo ng impormasyon mula sa mga opisyal na ahensya at wag po tayo magpapakalat ng mga maling impormasyon. Pwede po kayo pumunta sa aming FIVOX website, sa aming Facebook account tsaka X para po sa mga tamang impormasyon. Ayun. Yun. So, How Safe is Your House? Yan po yung app. Libre po yan, ano? Ito po ba ay gawa ng FIVOX? Gawa po ito ng FIVOX po, no, na Opo. pwede pong gamitin ng ating mga kababayan. Mm-mm. Okay, sige. At check po namin, ano ba yung mga kunyari madidiscover mo dun? And then, paano Parang may nila... assessment no, Oo. sir? May assessment to. Sa baba po nun may assessment. Oo. Makikita nyo kung ano yung mga dapat kukonsulta ka ba sa engineer or kapag mataas yung score mo, ito yung mga dapat gawin. Pag mababa, ito naman po yung dapat gawin. Parang Ay, ganun ayan, po yung maganda question. yan Galing. ha. Sige, puntahan po natin yung app na yan at i-download Idagdag na ko lang natin. din po yung, Sige po. yung sinabi ko pong study, ongoing for next year, i-update po together with JICA yung study na ginawa nila ng 2040. So next year, uumpisahan na po yung pag-update nun. Nung plan. Next year, malalaman po natin yung update o uumpisahan pa lang yung Uumpisahan po pag-investigate? So, yung gaano pag-update katagal ng po ginawang yun? study ng 2040. So gaano katagal po yun? Malalaman mo rin ba next year? Next year, I think it's 3 to 5 years yung Okay. project na po na ginawa for that. Okay, it will Para take 3 to ma-update po 5 natin yung years study. pa. Opo, pero ayan, at least ma-update na rin sana agad, no? Together Matagal with po yung 3 to 5 JICA, years, and sir. PIVOX. Opo,
Pero dapat isipin na natin, ganun talaga eh. Expect the worst, 'di ba? But hope for the best. Yes. Apo. All right. Maraming salamat po sa ating Senior Science Research Specialist ng FIVOLCS, Mr. John Larry Deximo. Salamat, sir. Maraming salamat din po.